So ready na tayo for ating trip to Japan. Puyat pa, wala pang tulog. Pero okay lang yan. Doon na matulog sa airport. Uy. Hi guys, Deberjan is here. Welcome to my travel vlog. So this is my travel vlog. This is my travel vlog and this is my travel vlogs. Welcome to my travel vlog. So please like, follow and share sa ating mga social media platform and please sit back, relax and enjoy. Hello! Ito na ang ating luggage sa ating Japan trip. Ayan, kung titingnan nyo mukhang mabigat pero walang laman yan. Puro damit lang na magagaan. So, madaling araw yung mga Lodi Cake. So, tignan nyo mga walang tao naglalakad at walang sasakyan. So, naghihintay kami ng night bus. Saan ka punta? Dyan lang sa Japan. Dami mo dala. Oo, kung titingnan mo lang ito, kala mo mabigat. Hindi magaan lang to. Oh. Kasi ang dadaling namin ay damit lang. Wala kang ibang gamit. Kasi pagbalik dito, mabigat na yan kasi marami ng pinamili. Ayan. So, ang bihis natin ngayon ay presko. Hindi masyadong sikip kasi mahaba-haba ang biyahe natin sa eroplano ngayon. So, after ng isang sakay ng tren, ayan, nasa Sigburg na tayo, Hopbanhof train station. Hihintayin natin ang ECE na tren. So, nag-book kami ng ECE. Ibig sabihin ng ECE is very fast train. So, after ng ilang oras na paghihintay, dito na tayo sa ECE train. Ayan. So, relax muna habang preparation sa mahaba-habang biyahe. So after 15 to 20 minutes guys, nasa Frankfurt na tayo. So mas matagal pa yung tram na binyahe namin papuntang Sigburg yan. So talagang Schnell train talaga yung ECE. So grabe, hindi ako excited sa unang flight namin papuntang Taipei kasi it's about 14 hours na biyahe. 14 hours kang nakaupo, ang sakit-sakit sa puwet mo. So kapag ganitong 14 hours ang biyahe, grabe, sobrang bored ako niyan. Ang ginagawa ko ay matulog. Pinipilit ko talaga matulog habang yung asawa ko ay nagpa-Plants vs Zombie. Naka! So ayan, after ng ilang oras, siguro mga 9 hours or 10 hours yung biyahe. Grabe, malood. Nakatapos na rin, pero may pangalawa pang connecting flight. So tapos na ang mahaba-habang biyahe.
Next stop naman sa pangalawang connecting flight. Ayan, 4 hours. Grabe. Ito ang pinaka-ayoko sa kapag nagta-travel, medyo kailangan i-sacrifice yung isang araw pagta-travel ba. So ito yung sinakyan natin, China Airlines, mga lodi. Ayan. So ito yung view dito sa may bandang bintana. Ayan. Dito tayo ngayon. Wow. Nag-ano tayo dito, try natin mag-charge ng cellphone. Ito yung cellphone natin. Ito yung i-charge natin sa dito sa may transform your energy. So, magpapal tayo dito, gagamit tayo ng stationary mic. Makikita natin yung energy na inaano na. So, ano natin kung charge ba? Parang hindi naman yan. You are slow. Meow. Hindi grabe, hindi pa natin. You are too slow. You are slow down. So meron pala ditong Gunpla sa may duty free ng Taiwan Airport. So tinry natin ang CR dito sa ating Taipei Airport at napakaganda, panalo, at meron silang ganito. Ayan, napakaganda niyan at may operating. Kaso hindi natin alam kung paano o-operate kasi naka-in-check yata. Ayun. So, mga lodi, pag gagamit kayo, ito lang, pipindutin nyo lang kung maghuhugas kayo. Ito, para hugas din to, pero medyo ito may pressure to. Ito medyo basa-basa. Ito ay stop. Ito yung, yung level ng pressure, kung anong gusto nyo. Ito yung parang sa something. Hirap ng ano mo dyan ah. Siyempre, grabe yung last connecting flight natin, 8 to 9 hours ay nasa gusto ko lang humiga. Well, yung unang flight ka mo, hindi connecting flight. Okay. Ano tayo, hinihintay natin ah. Tokyo. Yeah po, Tokyo. So at last, papunta na tayo sa Tokyo. Ayan, so bound for Narita Airport. Nandito na tayo sa second connecting flight. Ayan. So nandito na tayo sa baggage claim. Ayan. So nakakuha na tayo ng ating bagahe mula sa conveyor. Ayan. So next stop naman sa Saan tayo? Pwede customs dito? yan. Oo, yan. Guys, kung nakarating na kayo sa Narita Airport, ito, nasa basement, underground, level number 1. Yan, meron tayong makikita mga locker ng gamit. At may mga ATM. At dito yung sa loob nito ay yung mga train ticket. At meron din ditong 7-Eleven at yung mga gachapon. At dito may mga Wi-Fi rental at saka prepaid. Yan, SIM card para sa internet. Ayan. So, meron din tayo ditong help desk. Ayan. Okay na yan. Saan tayo papunta? Papapalit natin yung code sa Klook para sa Skyliner. Ito yung Ticket. QR Yung code. QR code. Ding.
So bali nandito na tayo sa tren, ang Skyliner. Ayan mga Lodi. So ang journey namin dun sa ating paglabas ng customs, ayun, chinek yung mga ano namin, pero hindi na siya hassle kasi mayroon na tayong ginawang parang fill up, advanced fill up sa site nila. Ayun, meron tayong QR code. Ayan, kung hindi mo gusto yung hassle na magsusulat-sulat pa sa nandun na sa website na yun para makuha ng QR code. Ayun, QR code at passport lang ang i-scan. And then sunod na ginawa namin is yung mag-withdraw ng konting cash. Ayan, sa may 7-Eleven ATM. Ayun. At next naman dun sa Skyliner ticket counter. Ayun. So dun kumuha ng ticket at make sure na yung bus number car number ng tren dapat nandun ka, tsaka meron nung seat number. Ayun. So bali dapat on time ka magsakay sa tren na, kasi once na nalagpasan mo yon, panibagong bayad ka ulit ng train ticket. Yun. Yeah. So, andito na tayo sa Ginza Station. Yan. Yan. So, yan ang ating view rito sa Ginza Station. Yan. So, after nang makakuha ng Pasmo na card, IC card, subway ticket. Ayan. Dito na tayo sa Ueno Station papunta ng Asakusa. Ayan. So andito na tayo sa train station. Ayan. So Lodi, dito na kami sa Asakusa Station. So bali, ang personal experience ko dito mga Lodi, dapat aware ka sa mga station na kasi unang-una sa lahat ay hindi siya masyadong pinapakita sa English. Dapat alerto ka sa kasi kapag nalagpasan mo yung station na mahirap, medyo malaking ikutan sa sa train station. Ayan mga Lodi, ayan yung train station ng Ginza. Ayan. So, ito na ang ating Asakusa. Ayan. So, ayan po siya. Asakusa. Asakusa Station. Ayan. Tanin. Yan. So kakalabas lang natin ng train station, grabe. Ngayon tawag dito. Ngayon lang nakalabas ng train station, grabe mga Lodi. Ayan, no. So kung meron silang ganitong service. Ayan, parang ililibot ka nila sa buong syudad ng Asakusa. Ayan, so first stop natin dito sa di ko alam basahin. Pero kami ay nagugutom na. Galing pa kami sa mahaba-habang biyahe. Ayan, dito tayo ngayon. Medyo abot kaya yung kanyang gawa sa model na plastic model. Ayan. Napaka very realistic ng kanilang paggawa ng
model na pagkain. Ayan. So, dito muna tayo kakain. Ayan. Kasi ako'y nagugutom. So, ayan. Ang pag-order dito mga... Ayan. Ayan. Dito. Ito. Oo, sige yan. Wala. Ayan. So, dito kayo mag-order yan. Ayun yung mga nasa description, mga nasa picture yung pagkain. Ayan. So, meron tayong mga mode of payment dito. May Pasmo, may pwedeng cash. Ayan. Ayan yung kanilang kitchen. Ayan. So, ayan yung kanilang... So, dumating na ang ating order mga Lodi Cakes. Ayan. So, kung titignan nyo, self-service siya. Ayan, self-service. Please cooperate. Sabi dun sa... Ayan, sabi dyan. Ayan. So, ito yung mga spices natin at saka ng mga tissue. Ayan. So, ito yung ating in-order. Yan. Curry yan. Curry. Na may ano. Tapos ito sa akin is may parang egg. Ayan. So, yung tubig ay libre. Ayan. Napaka ano for almost 1,300 yen, no? Ayan. So, kain na tayo. Kain. Let's eat. Ayan. Ayan. So, nakatapos na tayong kumain dito sa store na to mga Lodi. Ayan. Kung i-review ko siya, 1 out of 10, nasa 8. Ayan. So, masarap yung kanyang ano, budget wise at saka ano, maraming condiments at saka free yung kanyang tubig unlike sa Germany. Yan. Doon talaga ako na bigla kasi nasanay ako na ano na pati tubig sa Germany binibili. Ayun. So dito yung presyo niya, budget friendly siya, around 600. Ayan no mga Lodi. Kung nakikita nyo, 600. Maka ano ka na ng isang meal. Kumbaga sa euro, mga nasa ano siya, mga nasa 3 to 4 euro. Yan, meron ka ng isang meal for lunch or dinner. Ayan. So now mga Lodi, ano tayo? Habang hinihintay natin yung isa nating kasamahan, yan, bago pumunta ng Airbnb na binook natin, ay gala-gala muna tayo dito. Lakad-lakad muna tayo. So, yun na nga. Maganda yung meron kang Suica o Pasmo para medyo cashless na yung ano, yung tawag dito, transaction mo. Kasi kapag mga small denomination na mga barya, hindi na siya na masyadong nabibili, hindi na siya nagagamit. Kaya kapag nakaganong kang cashless, ano, halos mga sentimo na gagamit, na ko-consume. Ayun. So, ito yung papasok ng Airbnb natin. Ayan. So, ito yung lavatory. Ayan. Tapos ito ang room. Ayan. Wala akong pakailan. Pero sarap ng Dubai nila. Effortless. Uy, sa airport. So, Tumakaya ko kanina pagdating ko pa lang. Ay, extra. Ang luwag nung ano. ito na. Heiwa House. Ito nga yung sinasabi nila yung 6 tatami mats.
Eh. Pero okay din naman yung toilet. Paano yung ilaw dito? Wala siyang common room. There. Pero anyway, matutulog lang naman tayo. Tulog. Tapos alis. Eh. At hanggang dito nagtatapos ang unang parte ng ating Japan travel vlog. So abangan nyo po ang mga susunod na video natin about sa travel natin sa Japan. So kung hindi ka pa nakapollow sa ating page, please follow, like, and share sa ating mga social media platform. Maraming salamat. Ciao!